Okay mga kababayan, pag-usapan natin ngayon patungkol dito kay Bato, Senator Bato at saka Inday Sara. Yon ang pag-usapan natin ngayon mga kababayan. So palakpakan muna natin sarili dahil ayon yung kaganapan tuloy-tuloy mga kababayan. Tuloy-tuloy ang mga kaganapan. Yung paghabol sa mga kalaban, tuloy-tuloy. Yun. Unahin natin dito kay Senator Bato. Yung mga kababayan, ito pag-usapan natin. Kay Senator Bato, hindi na grant ang TRO. At sinabi na ng Supreme Court na pwede na arestuhin si Senator Bato kahit anong oras. At Senator Bato, at ang advice ko naman sa'yo, tuloy mo na lang yung pagtago mo. Tuloy mo na lang pagtago. Dahil pag halimbawa mahuli ka, wala naman talagang dahilan na para litisin ka dito sa bansang Pilipinas. Dahil ang korte ng bansang Pilipinas ay sang-ayon lang. Dahil pinapalabas nila na ang korte ng ICC ay hindi foreign court, kundi international court. So, ibig sabihin, hindi magagamit. Kung baga, pag sabi ng international court, wala na magagawa ang korte ng Pilipinas. Bow! Dito mga kababayan, tayo lang mga ordinaryong Pilipino ang pwede magsalita dito. Hindi pwede magsalita ang mga abogado dahil malilintikan sila sa mga Supreme Court, sa mga justice. Ito lang kasi ang pinakasimpleng bagay na aking naintindihan mga kababayan. Kung baga ang sa larong chess, itong ICC ay parang queen. Yan. Parang queen. At itong korte naman sa atin ay parang king. Ang queen, diretso-diretso, basta matapat, tamaan. Di tulad sa king na yung malapitan lang, isang kimbot lang. Diba? Hindi siya makatira ng tapat. Titirahin siya ng katapat niya. Yun. Dito lang mga kababayan ha. Dito ako naiinis bilang isang simpleng mamamayang Pilipino. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Dahil sinundan ko yung sinasabi ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago, taliwas doon sa sinasabi ngayon sa spokesperson dyan sa Supreme Court. Yung sinasabing rule of law, may batas nga. Pero kailangan pang may rule. Kailangan pang paano ipapatupad. Halimbawa, itong ordinansa ko, gagawa akong ordinansa, simplihan ko lang mga kababayan. Bawal uminom ng tubig sa public places. Bawal uminom. Pero halimbawa, may nauuhaw talaga dyan sa public place, ano magagawin mo? Dahil bawal, hindi ka na talaga iinom. Pero, walang batas, walang rule na paano mo implement yung pagpapabawal mo. Pag may nakita kang uminom ng tubig dyan sa public place, pero may ordinansa na sinasabi na bawal uminom,
Pero wala namang batas kung paano ipapatupad kung bakit sa anong dahilan siya bawal. Para yung sa ICC, yun ang pinakamababaw kong pagkakaintindi mga kababayan na gusto ko lang sana, ginagawa ko lang tong pag-vlog nito. Dahil yung tulad ko, kahit papaano maintindihan natin yung pinakamababaw na termino. Dahil pagpakinggan natin yung termino ng mga abogado, sobrang technical at sobrang medyo malalim. Dito lang, simplihan lang natin. Ito ang pagkakaintindi ko. May batas nga sila, pero wala pa daw paano mo ipapatupad ng maayos. Kung pakinggan mo ng maayos, yung mga abogado na medyo matino, abogado na pabor kay Bato, ito ang eksplanasyon. Wala pa nga batas kung paano natin yon i-implementar. Dito, hindi tayo na mag-argue na ang sisi may kapangyarihan sila. Pero sa kapangyarihan nila, kung paano nila ipapatupad sa naturang bansa na may tao do, halimbawa sa isyu ni Bato, may kukunin sila. Ibig sabihin, dadaan yon sa local court. Pero ito sa atin, yung korte natin, hindi naman makaalma dahil Supreme Court na yung magsabi na pwede na. Ayon sa mga abogado, kung ano sasabihin ng Korte Suprema, yun na, batas na yun. Gustuhin man natin o hindi, wala na tayo magagawa dahil sila na ang pinakahuling magkariyo. O diba? Sila na ang may kapangyarihan, sila ang may authority na pagpapatupad ng batas. Ngayon mga kababayan, ang tanong natin sa sarili natin, puwera na lang doon sa mga taong gustong makulong si Bato. Tulad natin na ayaw. Kumbaga, pabor tayo ni Bato. Ano sa palagay nyo? Tama ba yung ginawa ng Supreme Court? Tama ba lahat ng mga gagawin ng mga law enforcement? Tama ba ang lahat ng sinasabi na ayaw ni Bato? Sa mga nagsasabi, yung mga taong ayaw ni Bato, anti-Bato. At dito naman natin, na pabor tayo kay Bato, wala natin magagawa. Irerespeto natin. Pero dito lang, ma-advise ko kay Bato, hanapan na ng paraan dyan, Senator Bato. Total, nasanay ka na sa pagtago nung nakaraang ilang buwan na yon, 6 na buwan, na walang nakakakita sa'yo, tulad lang din kay Atong Ang. Bakit hanggang ngayon, walang Atong Ang nahuli? Tulad na lang kay Saldico. Na nalaman na natin na hanggang ngayon, nawala na yung issue kay Saldico. Tulad na lang kay Martin Romualdez, na hanggang ngayon, medyo kunti nang nanahimik ang kay Martin Romualdez. Natabunan na sa issue ni Bato. Bakit ito nangyari mga kababayan? Dahil ito sa mga Duterte. Lahat na kakampi ng mga Duterte, yun ang pinaggigipit nila. Sa mga senador, unang nagigipit. Alam mo natin, ito, Senator Bato. May banta na isusunod si Senator Bongo. May banda na yung pagtakas umano ni Senator Bato, ang nag-score sa pagpatakas ay si Senator Padilla, Ruben. Si Cayetano. Kumbaga, ang nasa majority ngayon dyan sa Senate, namimiligro.
namimiligro. Pag hindi nila madala sa santong dasalan, doon sa santong paspasan, idaan na lang natin to sa tawa mga kababayan na dahil ito ang mangyayari ngayon. Parang pinagsabay-sabay na nila para talagang maapektuhan. Napakalaking implikasyon ito dito ngayon sa impeachment mga kababayan. Dahil nakita ko, may nabasa ko sa post sa social media, isang mambabatas na nananawagan na sana daw patas ang paghusga sa impeachment. Patas daw, patas! Ito ang tanong mga kababayan, itong laro nito ngayon sa impeachment at saka dito sa nangyari kay Senator Bato, ano sa palagay nyo? Ang tanong, patas ba? Doon sa mga anti-Duterte, anti-Bato, anti-Sara, talagang mananagot sila. Yun ang sagot. Pero tayo na namang patos dito sa mga Duterte dahil doon tayo papanig sa tama eh. Hindi ko sinasabing sila ay mali. Sasabihin ko sila ang may tama. Dito lang mga kababayan na sa loob ng isang linggo, nakagawa sila ng napakagandang eksena na nadali talaga nila ang Senado. Ito ang pananaw ko. Ginamit si Senator Bato para makagawa sila ng umano'y iskandalo. Naibintang nila sa bagong liderato ng Senado. Napakaganda ng rhyme ko. Ang tanong mga kababayan, anong nakikita natin dito? Nakita ba natin na ang paglalaban nila ay parihas? Ang pagtratar nila ay parihas? Yung tanong ko, sasagutin ko, sa aking pananaw, bias. Bakit? Inumpisahan nila ang mga galaw nila bias. Yan. Gusto nila kasi na lahat ay kampi-kampi. Wala sanang problema pag lahat ay kampi-kampi doon sa tama. Pero ang problema kasi, itong sa side sa mga Duterte ay hindi kumampi sa hindi magandang gawain. Ito ang pinakamasaklap na nangyari sa ating gobyerno mga kababayan. Kung sino ang gumagawa ng tama, siya pa ang makakasuhan at maaasunto. Pero ligtas ang may alam sa mga kagaguhan at pagnanakaw. Anak ng kagang. Ito, nang dahil dito sa mga Duterte, ito napahamak to si Bato, mapahamak pa kung sino-sino. Yung ano talaga, yung kahit amoy, nangangamoy Duterte na, ito si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, pati hininga nito, nangangamoy Duterte ito eh. Kaya, isusunod na to, ikukunik to. Halimbawa, pag hindi nila mahuli si Bato, ipitin nila si Robin Padilla.
Baka pati bayag ni Robin Padilla, pipit-pitin na nila para talaga ituturo na kung saan nagtago si Senator Bato. Sa laki ba ni Senator Bato, kaya ba yun na ni Robin na itago? Mahirap naman yun ipasok doon sa kabinet ni Robin. Ako po. Kaya dito mga kababayan, idaan lang natin to sa pa-joke-joke, pero ito talaga ang nangyari sa ating bansa ngayon, sa ating komunidad ngayon na, naku po, hindi nga sila nakahanap ng solusyon kung paano natin matugunan ng maayos ang ating ekonomiya. Ngayon pabagsak na pabagsak tayo. Idaan lang natin to sa tawa, sa totoo lang mga kababayan. Ano sa palagay nyo? Sa susunod na taon, halimbawa si Bato, madala na sa dahig at si Inday Sara ay matuluyan ng ma-impeach. Ang tanong mga kababayan, nasolusyonan ba ang problema, ang totoong problema ng ating bansa? Ha? Si Inday Sara, hindi nagnakaw. Maayos nagtrabaho. Hinabol. Yung mga taong nagpakasarap sa mga pirang ninakaw nila, ayun, nagpakasaya. Oh. Nangunguna pa sa investigasyon. Nako. Ito ang pinakamasaklap na nangyari sa ating lipunan mga kababayan. So bilang isang ordinaryong Pilipino, bilang isang pobreng mamamayan mga kababayan, ano lang, itanong lang natin sa sarili natin, kumbinsido ba tayo sa mga ganap ngayon, sa mga ginagawa ng ating administrasyon ngayon para lang pagpanghabol dito sa makalaban nila sa politika? Ipakulong mo si Senator Bato. Ano bang maidulot ito sa sambayan ng Pilipino? May maganda pang epekto? Magsasaya ba tayo dahil nakulong na ito si PRRD, nakulong na, andoon na sa dahig. Wala akong nakita na yung mga makakaliwa at saka mga anti-Duterte na nagpaparte-parte sila ay nakulong na. Lagi pa sila naghahanap ng hustisya. Hindi na nila alam kung kailan sila mag-celebrate. Isa lang ang alam ko na mag-celebrate sila pagpatay na si Pangulong Duterte at si Bato. O baka kulang pa. Baka kulang pa. Gusto na nilang burahin ang apelidong Duterte. Dito na po tayo kay sa impeachment ni BP Sara. Dito sa impeachment ni BP Sara mga kababayan, alam mo natin dito na nag-umpisahan na. Di natin alam buwan ng June o July bago ang suna o baka sa suna ni PBBM may bago na siyang vice presidente. Yun ang pinaghandaan nila dahil wala na silang ibang proyekto na ipagyayabang sa sambayanang Pilipino. Gagawin itong accomplishment sa Senator Bato at si BP Sara. Sabihin na niya, o kita nyo na, napakulong ko na, naihagis ko na sa dahig ang isang kriminal, si Bato. At napatalsik na natin ang pinakakurap na Vice Presidente, si Sara Duterte. Yun ang sasabihin ni
Sasabihin ni Bongbong sa Suna, kung halimbawa mapatalsik niya si Inday BP Sara. Pero pag hindi, sabihin na lang natin na ayon sa sinasabi niya, wala tayong magagawa pag ang sapa mapuno ng tubig, aapaw talaga yon. Okay, dito tayo sa impeachment na. Ito sa impeachment ni BP Sara. May tanong ako sa inyo mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon. During sa impeachment trial na dyan sa Senado, ano sa palagay nyo ang pinaka-exciting moment na mga tanong na mga kaso o ubang mga ihahayag na mga ebidensya nila? Siguro narinig naman natin lahat. Sinabi na Madriaga, may paiyak-iyak pa. Si Trillanes, may pasulyap-sulyap pa sa mata. Itong kahon sa... Ito lang pinaka-exciting moment. Mabuksan kaya ang kahon na galing sa BIR? O kaya makatapos kaya sila ng pagbilang ng napakaraming pera na na-record sa AMLAC? Hindi milyon yun, billions pala yun. Ako po, matapos kaya magbilang sila? May exciting moment ba mga kababayan? May exciting moment ba? Na ginawa naman nila kung anong ganap doon. Sa small trial, little trial ba yung ginanap nila sa Committee of Justice sa Kamara? Yun din ang hitsura doon sa Senado. Dahil yung mga hindi relevant na mga akusasyon nila kay BP Sara, sa palagay ko, itong nasa defense team ni BP Sara, hindi yung pag-aksaya ng panahon. Baka sabihin na lang, yung hawak mong halimbawa, ako, si Madriaga, sabihin ko na, sige, ilandad mo lahat. Yung sasabihin mo dyan na ebidensya, bitbitin mo yung ebidensya mo para mapatunayan mo na ito talaga impeachable offense to. Totoo tong nangyari. Unang-una pa lang, basura naman yun. Kaya dito nga mga kababayan, sa pananaw ko dito, ginawa nila ito, sinabay pa dito sa impeachment process kay BP Sara o yung paghahabol ni BP Sara kay BP Sara, sinabay itong mga patungkol sa ICC dahil halimbawa di nila ma-impeach si Sara. Sabi nila, hindi na-impeach pero nakadali naman kami ng isa. Kada taon, sa ngayong taon, halimbawa madali nila si Senator Bato, mapadala nila sa dahig. Dalawa na. Nadala sa hig, dalawa na. May 2017 pa. Kasuhan ulit natin. Sino pang idadali? Dalihin natin si Senator Bongo. Halimbawa, padala doon si Senator Bongo. Sabi nila, 3 impeachment namin. Kahit natalo kami, nakadali naman kami ng 2. Ito mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Pag ito mangyari, accountability ba yung habol nila or panggigipit? Di ba? Kung halimbawa madali nila ang vice presidente ngayon sa impeachment, good luck sa inyo.
Pero hindi nyo madali, may sunod pa namang taon. Pero yan nga mga kababayan, ang masakripisyo dito, si Senator Bato, dahil gagawin yung premyo. Bibit-bitin na to. Sige. May isa pa. Halimbawa, para yung unggoy, nakaw ng mais. Gusto dalawa. Yung unggoy, kailangan yung dalawa. Nabitawan yung isa, at least nakadala yung isa. Ha? Ba? May matitira sa kanya, di ba? Yun ang plano nila. Ito po mga kababayan, ito po ulit-ulitin natin dahil dito sa vlog natin, puro tayo tanong, wala tayong dito. Makukuha pang ano talaga ang kasagutan dito sa mga pangyayari sa ating bansa. Isa lang ang masigurado natin dito ang pwede natin gawin. Pagtatyagaan muna natin itong nangulo sa atin. Ito ang pinaka-legacy. Lahat naging kingkoy. Sa kakadepensa ng administrasyon at sa kakahabol nila at panggigipit nila sa kanilang mga kalaban, kahit nagkakabuhol-buhol ng kanilang mga rason, tinanggap pa rin. Tulad na lang ni Mr. NBI. Sabi, wala. Maya-maya, meron. Ang resulta, nagbabantay lang pala ng mga mga paintings at saka mga arts doon sa GSIS. Yung pag-secure sa peace and order, NBI na pala ngayon. Galing sa Pangulo, si NBI, si John B. Cremulya, wala man silang group chat. Kanya-kanya silang pautot, kanya-kanya silang lasot, pero at least walang pumupuna sa kanila. Walang pumupuna sa admission. Wala talaga. Yung CPNP na sipleing, JLG, papugi-pugi. NBI, tatapang-tapangan. Yung Pangulo natin, di niya alam. At hanggang dito lang po mga kababayan. Sana sa susunod nating vlog at pag-upload natin ng video, magkita-kita tayo ulit mga kababayan. At mabuhay ang Pilipinas.